Isa ka ba sa mga nagpapataasan ng ihi pagdating sa pabilisan ng motor? Lalo na kung ang motor mo ay isang underbone category na di lang pang daily use ang hatid, kung hindi, pwede ding pang sports bike. Sakto ang video nito para sa inyo mga idol. Ang hari ng 150 underbone category di umano dito sa Pilipinas na si Raider R150 ay isa sa kilala at talagang sobrang mabenta sa mga feeling racer kung magpatakbo. Kala mo naman na sa kanya ang motor. At sa bagong salta nga dito na si Winner X150 ay siya na raw di umano na ang tataob at magpapakain ng alikabok sa Rider 150 na di lang performance daw ang hatid kundi sa looks at design nito. Pero ang tanong dyan, sino nga ba ang mas sulit sa dalawang motor na ito ayon sa kakayahan, abilidad at syempre kakayanin ba ng ating bulsa? This is comparison, walk around, review, and price update para sa mas makapili pa kayo ng naayon sa kagustuhan nyo. Welcome to Hadju Motovlogs, and this is Suzuki Raider R150 Fi and Honda Winner X150 Standard Edition. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na may kargadong malaimpaktong 148cc engine displacement, single cylinder, dual overhead cam, 4-stroke, 4 valves po siya at gumagamit po ito ng liquid cooled para sa kanyang cooling system. At pagdating sa kanyang fuel system, gumagamit po ito ng fuel injection na kung saan ito ay may average para sa kanyang mileage na 50 km per liter. Not bad para sa mga underbone na racing tracking pagdating sa daily use. Ang bore and stroke naman nito ay may sukat na 62mm by 48.8mm na may compression ratio na 11.5:1. Pagdating sa kanyang transmission mga idol, ito ay manual transmission na kung saan gumagamit ito ng clutch at cambio. Kaya recommended ito pag sa mga baguhan ay mag-practice mabuti. Pagdating naman sa kanyang performance, mala-impacto talaga. Ito ay merong 18.2 horsepower at 10,000 RPM na may peak of torque na 13.8 Nm at 8,500 RPM. Unahin natin sa kanyang makina na mayroong kargadong 149cc engine displacement to be exact mga idol. Single cylinder, dual overhead cam, 4-stroke, 4 valves po siya mga idol at liquid cooled ang ginagamit sa kanyang pagpapalamig ng makina. Fuel system naman ito gumagamit ng PGM-FI o Programmable Fuel Injection na kung saan 52.3 km per liter ang kanyang average para sa kanyang mileage. Not bad kung daily use ang gamit mo dito. Sa transmission naman mga idol, manual transmission po siya na gumagamit ng clutch at cambio. Kaya recommended na mag-practice maigi kung ikaw ay baguhan pa lamang. Performance naman nito ay halimaw, 15.4 horsepower at 9,000 RPM na may peak of torque na 13.5 Nm at 7,000 RPM. Pagdating sa kanyang kabuuang disenyo, ito ay underbone at merong compact design mga idol or compact body design na kung saan hindi lang pang racing kundi pang daily use dahil pwede mong isingit-singit at ipasok-pasok sa mga heavy traffic. Dito naman sa kanyang head design ay napaka-sporty and aggressive. At nakalagay po ito sa handlebar na kung saan mas safe ito sa daan lalo na sa gabi dahil sumusunod ito sa galaw mo. Ang headlight naman ito ay gumagamit ng split LED na kung saan mas maliwanag ito at di nakakasilaw sa kasalubong mo at mas tipid sa baterya. At ang signal light naman ito ay peanut bulb ang gamit. Telescopic port naman ang suspension sa harapan, disc brake with dual piston caliper at meron po siyang glossy red painted mags na may sukat na gulong na 70 by 90/17 at tubeless po ito. Makikita natin na aggressive decals ng Suzuki logo and Raider R150 para sa mga gilid nito. Ang kagandahan dito sa transmission ay meron po siyang 6-speed manual transmission na kung saan ito ay may function na 1 down, 5 up. Dumadagdag naman sa pag-sporty ng motor na ito ang kanyang sporty metal pillion footrest. Para naman sa hatak ay gumagamit po ito ng chain drive with sprocket and engine sprocket na may chain cover mga idol. Dumako naman tayo sa kanyang likuran. Unahin natin ang taillight na mayroong ordinary bulb at ang signal light nito ay peanut bulb din na ginamit. Ang suspension sa likuran ay gumagamit po ng center shock absorber. Single disc brake with single piston caliper naman para sa braking system na may colored painted mags din na may sukat na gulong na 80 by 90/17 at ito po ay naka-tubeless na. At ang kagandahan pa nito mga idol, equip pa rin ito ng kickstarter na kung saan mas malaking tulong ito kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. Sa sandaling pagpadjakling nito ay agad na mag-start up ang makina mo. Umakyat naman tayo sa bandang itaas sa manubela.
At unahin natin ang kanyang button and switches. Sa kaliwa ay merong on and off headlight na malaking tulong sa pagpapatipid ng kanyang ilaw o baterya. Meron po siyang high and low, signal lights at horn. Sa kanan naman ay meron lamang electric starter button. Para naman sa control, sa kanan ay merong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay merong hand grip with clutch lever. At para naman sa brake nito ay foot brake pedal. Pagdating naman sa kanyang console panel ay gumagamit ito ng fully digital meter na kung saan mas readable at mas high-tech ang mga meter at gauge na dapat mong malaman at mas maraming info na syempre mas makakatulong sa iyo sa pagpapangalaga ng iyong motor na merong dalawang button selector. Gumagamit ito ng integrated shutter lock key para sa kanyang susian or startup engine na kung saan mas safe ito sa magnanakaw dahil mismo ang susian ay may takip. At ito ang pinaka pinagmamalaki ng Raider R150 mga idol, ang pinakamaliit at cute na compartment na pwede mong paglagyan ng ref, TV, at kung ano-ano pa. Slim and compact design naman ang upuan na may simpleng tabas mga idol, bagay ng bagay sa kabuwang disenyo ng motor. Last but not the least, ang fuel tank capacity nito na meron po siyang kapasidad na 4 liters lamang. Para naman sa seat height ay meron po siyang sukat na 765mm at ang total ng bigat nito ay nasa 109 kilograms lamang. Para sa reference nyo mga idol, meron po tayong inibitahan na 5'6 ang taas mga idol at kitang-kita natin na okay sa all right sa kanya. Pagdating naman sa 5'4 in height ay katulad din, walang problema dahil sa slim body design nito. Pagdating naman sa handle and maneuver ay napakagaang nito. Kayang-kaya ito kahit may mga manitipis na katawan. Okay guys, pagdating naman sa presyo, pag-usapan natin ang updated price with regards sa cash and installment nito via Moto Trade Santa Cruz, Zambales mga idol. Ang Suzuki Raider 150 Fi ay mayroong cash na 120,000 and 124 pesos. Pagdating naman sa kanyang down payment is 8,000 siya mga idol. Monthly payment naman mga idol para sa 36 months is 5,892. Unahin natin sa kabuwang disenyo na very attractive body design talaga mga idol. Napaka-muscular at napaka-aerodynamic ang figure nito na very sporty look naman pagdating sa tracking o kung gagawin mo itong sports bike. Pagdating naman sa kanyang kulay, meron po siyang red and black color combination na glossy po mga idol. Napakaganda at very smooth ang color texture. Dito naman sa kanyang harapan sa may top head mga idol, ang cover nito ay merong mga deeper linings at meron po siyang air ventilation na merong small smoke lens windshield. Dito naman sa kanyang bandang ibaba sa may front cover fairings ay merong black rough textures na merong Honda logo, napakaganda at napaka-premium. Napakaganda at napaka-solid din na kikay look ng daytime running light niya mga idol at ito ay LED lights na. Sa kanyang headlight naman ay gumagamit ng twin LED like Airblade ang design mga idol at ang signal lights naman nito ay LED ang gamit. Ang suspension naman nito ay telescopic fork, disc brake naman with single piston caliper para sa braking system, mags po ang ginamit na may color na black at meron sukat na gulong na 90/80/17 at tubeless po. Ang likuran naman mga idol ay meron siyang aggressive pointed design na taillight mga idol, napakaganda at very sporty look talaga na merong LED ang gamit. At ang kanyang signal light naman ay parang nasa Honda Click mga idol, separate position at gumagamit ito ng LED. Ang suspension naman sa likuran ay gumagamit ng monoshock absorber, disc brake po para sa braking system, mags po ang ginagamit niya rito na may sukat na gulong na 120/70/17 at tubeless din ang gamit. Pansinin na rin natin ang kanyang sporty pillion footrest mga idol at ito ay isang alloy material. Napakaganda at napaka-solid. Mapapansin naman natin na wala po siyang kickstarter dahil equipped na po ito ng ACG o alternating current generator na kung saan malakas na kuryente at sapat na kuryente ang dulot nito sa mga electrical needs mo. Dito naman sa bandang gilid ng palikpik sa unahan ay merong minimal decals at merong nakasulat na liquid cooled at dual overhead cam o DOHC. Sa back fairings naman ito sa side ay merong aggressive boldy decals na Winner X, napakaganda at napakapansinin talaga. Para naman sa hatak niya ay gumagamit ito ng chain with chain guard mga idol na merong rear and engine sprocket. At meron na rin itong side stand kill switch na kung saan maiwasan ang aksidente na dulot ng nakababang side stand. Dito naman sa kanyang cambio ay ginagamit niya ay half shifter with 6-speed gear shifter na kung saan ang function nito ay 1 down, 5 up. Dumako naman tayo sa bandang itaas at unahin natin ang kanyang mga switches. Sa kaliwa ay merong high and low, horn,
at turn lights. Sa kanan naman ay meron lamang na electric starter button. Sa controls naman mga idol, unahin natin sa kanan na meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay merong hand grip with clutch lever na merong foot brake naman para sa likuran. Para naman sa console panel ay gumagamit ito ng fully digital meter na kung saan mas readable at accurate ang mga meter art gauge na dapat mong malaman at merong mga light indicators at merong isang button selector lamang. Sa kanyang startup engine, gumagamit ito ng smart key na kung saan napaka-convenient ito mag-startup ng engine at napaka-safe din ito dahil meron siyang anti-theft and answer box system. At pagdating naman sa kanyang upuan, very comfort para sa yag balls, eco at wet box nyo. Napakasimple naman ng design nito at meron siyang kalmot po sa attraction cover para sa kanyang cover. Separate design naman ang grab bar nito, napaka-sporty din at napakaganda tignan. Ito naman sa kanyang underseat ay wala po siyang compartment na malaki. Pero ang good news, meron po siyang tool and condom compartment. At dito rin makikita ang kanyang fuel tank refiller na merong alulod system at meron po siyang kapasidad na 4.5 liters capacity. Pagdating naman sa kanyang seat height ay meron po siyang sukat na 795mm at may bigat na 122 kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na mayroong 57 kg at makikita nyo na nakatingkayad na po ako mga idol. At kung sakali naman ito ay papandarin mo ay no worries na, magaang na. At kung sakali naman mamaniobre nyo ay napakagang din naman para sa akin. Pag-usapan naman natin ang kanyang price update regarding sa cash and installment via Motor Trade Santa Cruz, Zambales. Unahin natin sa cash na mayroong 124,530 para sa standard version. Para naman sa installment ay meron po siyang down payment na 17,000 at meron siyang monthly installment para sa 36 months na 5,663 pesos. At ayun na nga mga idol, natapos na rin. Nakapili na ba kayo sa dalawa? Anong motor ang paglalaanan nyo ng pera at panahon para i-post sa social media na ang motor na napili mo ngayon ay mas maganda kaysa sa lahat? Para sa kabuuang detalye ng individual review ng Winner X150 at Raider 150 mga idol ay bisitahin ang aking munting channel na ilalagay ko na lang ang link sa description box. Ang tanong dyan mga idol, ano ang mas sulit para sa'yo? At kung motor mo ngayon ay isa sa dalawang motor na ibinida natin, anong masasabi mo sa motor mo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out.